Ang pagkakalansing ng pekeng singsing sa marmol na sahig ay parang putok ng baril sa gitna ng marangyang katahimikan ng La Perla. Walang naramdamang pananabik si Angelo de Villa. Walang tuwa. Tanging isang pamilyar na kabiguan ang gumuhit sa kanyang dibdib habang nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng isang pares ng madilim na salamin. Ito na ang huling pagsubok. At gaya ng dati, bigo na naman siya. Angelo, ang singsing! Narinig niyang sigaw ni Katrina. Ang boses nito ay may halong pagkataranta. Ang kaninang malambing na tono ay napalitan ng isang matinis na tunog. Narinig niya ang mabilis na paggalaw ng silya nito at ang kaluskos ng mamahaling damit nito habang nagmamadaling yumuko. Pinakinggan lang ni Angelo ang mga nangyayari. Pinakinggan niya ang bulungan mula sa kabilang lamesa. Pinakinggan niya ang biglaang paghinto ng mga kubyertos. Sa kanyang kunwaring kadiliman, mas malinaw niyang nakikita ang lahat. Nakuha ko na. Oh my God, Angelo, ang laki. Totoo ba ito? Naramdaman ni Angelo ang paghawak ni Katrina sa kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay malamig, nanginginig sa pananabik. Iyon na ang hudyat. Dahan-dahan, inangat ni Angelo ang kanyang ulo at bagamat walang nakakakita sa kanyang mga mata, naramdaman ng lahat sa silid ang bigat ng kanyang titig. Hindi iyan totoong diamante, Katrina, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Gawa lang yan sa salamin, mura lang, tulad mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Naramdaman niya ang biglaang pagbitaw ni Katrina sa kanyang kamay. Anong sabi mo? Narinig mo ako? Simpleng sagot ni Angelo. Ang pagsubok ay tapos na. At sa kasamaang palad, bumagsak ka. Hindi niya kailangang makita ang mukha ni Katrina para malaman ang itsura nito. Alam niya ang itsura ng kahihiyan, ng galit na nag-aapoy. Narinig niya ito sa panginginig ng hininga nito. How dare you? Sigaw ni Katrina, ang boses ay basag. Pagkatapos ng lahat, ginawa mo akong tanga sa harap ng maraming tao? Ginawa mo ang sarili mong tanga, Katrina. Hindi ako, mariing sabi ni Angelo. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang tungkod na nakasandal sa mesa. Salamat sa iyong oras. Tapos na tayo. Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang bawat tapik ng kanyang tungkod sa sahig ay isang paalala ng kasinungalingang kanyang nilikha. Narinig niya ang hagulgol ni Katrina sa kanyang likuran, ang bulungan ng mga usisero, ngunit wala na siyang pakialam. Pagod na siya sa laro. Pagod na siya sa paghahanap ng isang bagay na baka hindi naman talaga umiiral. Habang papalabas siya, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Napahinto siya. Handa nang alisin ito ng may pagkaini. Ngunit ang paghawak ay hindi marahas. Magaan lang ito at may pag-aalala. Sir, okay lang po kayo? Isang boses ng babae. Mahinahon. Walang bahid ng panghuhusga. Hindi siya lumingon. Okay lang ako. Sandali lang po. Narinig niya ang maliliit na hakbang nito palayo at pagkatapos ay pabalik. Isang malamig na bagay ang dumampis sa kanyang kamay. Isang baso ng tubig. Para po sa inyo. Baka kailangan ninyo. Sabi ulit ng babae. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may naramdaman si Angelo na iba. Hindi pagkainis, hindi pagod, kundi kuryosidad. Sino ang babaeng ito na sa gitna ng iskandalo? Ay nag-alpagod ang mga balikat ni Elena Reyes nang itulak niya ang pinto ng kanilang maliit na apartment. Amoy ng piniritong isda at sinaing ang sumalubong sa kanya, isang pamilyar na amoy ng tahanan. Ate Lena, ikaw na ba yan? Ang boses na yon, malambing at puno ng pananabik. Ang laging nagpapangiti sa kanya. Kahit gaano pa kabigat ang kanyang araw, agad na gumaan ang kanyang pakiramdam.
Ako nga, Celia, sagot niya, habang inilalapag ang bag sa ibabaw ng lumang silya. Lumapit siya sa kanyang nakababatang kapatid na nakaupo sa sopa. Ang mga kamay nito ay abala sa pag-aayos ng mga tansan na ginagawa nitong laruan. "Kumusta ang trabaho, ate?" tanong ni Celia. Ang mukha nito ay nakaharap sa direksyon ng kanyang boses. Hinalikan ni Lena ang noo ng kapatid. "Okay naman, medyo magulo kanina, pero kinaya naman." Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang maliliit nitong kamay. 12 taon na si Celia, ngunit ang mundo nito ay nananatiling isang malawak na kadiliman. Iyon ang dahilan kung bakit doble kayod si Lena. Ang bawat sentimong iniipon niya ay para sa operasyon na magbibigay liwanag sa mga mata ng kanyang kapatid. "Ate, ikwento mo naman sa akin ang pinakamakulay na nangyari sa araw mo." Hiling ni Celia, isang ritual na nila tuwing gabi. Ngumiti si Lena. Hindi niya ikukwento ang iskandalo. Hindi niya babanggitin ang sigawan at kahihiyan. Sa halip, pipiliin niya ang isang piraso ng kabutihan. Kanina, simula niya siya sa Pariso. May isang lalaki sa restaurant. Nakaupo siya mag-isa. Matangkad siya at mukhang malungkot. Nakasuot siya ng madilim na salamin dahil hindi siya nakakakita. Tulad mo. Naramdaman ni Lena ang paghigpit ng hawak ni Celia. "Talaga, ate?" "Oo." At sa kabila ng gulo sa paligid, nanatili siyang kalmado. Binigyan ko siya ng isang basong tubig. Mahinang sabi ni Lena. "Naawa ako sa kanya, Celia. Parang pasan niya ang buong mundo." Hindi na nagsalita si Celia. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Iyon lang ang kailangan ni Lena para malaman na naiintindihan siya ng kapatid. Maya-maya, pumasok si Tita Lorna mula sa kusina. Pinupunasan ang mga kamay sa kanyang duster. "Lena, andyan ka na pala. Halika na't kumain," sabi nito. "Nga pala, dumating na kanina yung bagong uupa sa bakanteng kwarto." "Talaga po, tita? Mabait po ba?" tanong ni Lena. Nag-atubili sandali ang kanyang Tita Lorna, isang bagay na hindi nito karaniwang ginagawa. "Oo, mukha namang mabait. Medyo tahimik nga lang." Ang sabi niya, Angelo daw ang pangalan. Tumingin ito sa malayo. May kakaiba sa kanya, Lena. Parang pamilyar ang boses. Hindi na yon pinansin ni Lena. Marahil ay pagod lang ang kanyang tiyahin. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Celia, narinig ni Lena ang isang malakas na kalabog mula sa katabing kwarto, ang kwarto ng bagong boarder. Dali-dali siyang lumabas. Kumatok siya ng marahan sa pinto. "Sir, okay lang po kayo?" Walang sumasagot. "Sir Angelo?" Pag-uulit niya, mas malakas ng kaunti. Isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa loob bago dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, nakita niyang muli ang lalaki mula sa restaurant. Ang lalaking malungkot. Nakatayo ito sa gitna ng mga nagkalat na gamit. Ang tungkod nito ay nasa sahig. Ang mga mata nito, na ngayon ay wala ng salamin, ay nakatingin sa kawalan. Nadulas ako," sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Pasensya na sa abala." Hindi alam ni Lena kung anong nag-udyok sa kanya. Pumasok siya sa loob ng kwarto at isa-isang pinulot ang mga gamit nito. Inayos niya ang kama, inalalaya niya itong makaupo. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Nang maayos na ang lahat, tumayo si Lena para umalis. "Kung may kailangan po kayo, katukin niyo lang po ang pader," sabi niya. Tumango lang ito. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, nakita ni Lena ang isang bagay sa mukha nito na hindi niya nakita sa restaurant. Isang bakas ng matinding kalungkutan na parang isang sugat na hindi humihilom. Hindi na siya nakapagsalita. Tahimik na lang siyang lumabas at isinara ang pinto. Pagbalik niya sa kanilang apartment, kumuha siya ng isang platong kanin at ulam at isang basong tubig.
Maingat niya itong inilapag sa labas ng pinto ni Angelo. Isang maliit na paraan para sabihing, hindi ka nag-iisa. Nang gabing iyon, habang nakahiga na siya sa tabi ni Celia, hindi mapakali si Lena. May kung anong bumabagabag sa kanya. Bumangon siya at idinikit ang kanyang tainga sa pader na naghahati sa kanilang mga silid. Sa una, tanging katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ito, isang mahinang tunog, isang pigil na hikbi. Ang tunog ng isang lalaking umiiyak sa gitna ng dilim. Napapikit si Lena. Ang puso niya ay tila pinipiga. Hindi niya alam ang kwento ng lalaking ito. Hindi niya alam ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang sakit nito na parang sarili niyang sakit. Kinapa ni Angelo ang plato sa labas ng kanyang pinto. Mainit pa ito. Ang amoy ng adobo at bagong saing na kanin ay pumuno sa kanyang munting silid. Isang amoy na simple ngunit puno ng alaga. Dinala niya ito sa loob at umupo sa gilid ng kama. Bawat subo ay parang isang dagok sa kanyang konsensya. Ang pagkain ay masarap, lutong bahay na hindi niya natikman sa loob ng maraming taon. Ngunit ang lasa na nangingibabaw ay ang lasa ng pagkakasala. Paano nagagawang maging ganito kabuti ng isang tao sa isang estranghero? Si Lena, na halos wala sa buhay, ay nag-aalay ng kanyang panahon at pagkain sa isang lalaking tulad niya, isang lalaking nagsisinungaling sa mismong mukha nito. Kinabukasan, sinadya niyang maupo sa labas ng kanyang kwarto. Umaasang muli itong makakausap. Hindi siya nabigo. Lumabas si Lena kasama si Celia. Kuya Angelo, andyan ka pala. Masayang bati ni Celia. Celia, ngumiti si Angelo. Magandang umaga sa inyo. Aalis na po kami ni ate papuntang parke, sabi ng bata. Gusto mo bang sumama? Maganda raw po doon, sabi ni ate. Tumingin si Angelo sa direksyon ng boses ni Lena, kahit hindi niya ito direktang tinitingnan. Nakakahiya naman. Nako, hindi po. Mas masaya pagkasama ka, sagot ni Lena. Ang boses nito ay may sinseridad na tumutusok sa puso ni Angelo. Nagpatalo siya. Sa parke, umupo sila sa isang bench habang si Celia ay naglalaro sa damuhan malapit sa kanila. Alam mo, Kuya Angelo, biglang sabi ni Celia na lumapit sa kanya. Hindi naman siguro nakakatakot dyan sa mundo mo, di ba? Sabi ni ate, kahit madilim, pwede ka pa ring gumawa ng sarili mong liwanag. Napalunok si Angelo. Ang simpleng tanong ng isang bata ay parang isang malaking bato na bumarag sa kanyang dibdib. Anong alam niya sa totoong kadiliman? Ang kadiliman niya ay isang pagpili, isang kasangkapan. Ang kay Celia ay isang katotohanan. Tama ang ate mo, Celia, sabi niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Laging may liwanag. Nang pabalik na sila, nadaanan nila si Tita Lorna na nagwawalis sa bakuran. Pinagmasdan nito si Angelo nang may kakaibang tingin. Iho, tawag nito sa kanya. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumango si Angelo. Pumasok na sa loob ng bahay sina Lena at Celia. Taga saan ka nga ulit? Tanong ni Tita Lorna. Ang mga mata nito ay mapanuri. Taga-probinsya po. Lumipat lang dito sa Maynila para maghanap ng bagong simula. Sagot ni Angelo. Isang sagot na kalahating totoo. Tumango-tango ang matanda, ngunit hindi nawala ang pagdududa sa mukha nito. Ganoon ba? Kasi pamilyar sa akin ang boses mo, iho. Parang narinig ko na dati sa isang lugar na matagal ko nang tinalikuran. Naramdaman ni Angelo ang paglamig ng pawis sa kanyang likod. Nagbago ba ang boses niya sa paglipas ng mga taon? O sadyang matalas lang ang alaala ng babaeng ito? Nagkakamali lang po siguro kayo. Mahinahong sabi ni Angelo. Pilit na itinatago ang kaba. Ngumiti lang si Tita Lorna.
Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata bago ito tumalikod at pumasok sa bahay. Naiwan si Angelo na nakatayo. Ang puso ay kumakabog. May nakakaalam ba? Ang kanyang perpektong plano ay biglang nagkaroon ng lamat. Biglang may narinig siyang isang sigaw. Aray! Si Lena! Galing sa may poso. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-iingat ni Angelo. Ang kanyang katawan ay gumalaw bago pa man mag-isip ang kanyang utak. Mabilis siyang lumingon at tumakbo ng 2 hakbang patungo sa direksyon ng boses. Doon, nakita niya si Lena na natapilok, malapit nang bumagsak sa basang semento. Automatikong iniunat ni Angelo ang kanyang mga kamay para saluhin ito. Ngunit sa huling segundo, napigilan niya ang kanyang sarili. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, pinipilit ang sarili na kumilos na parang isang bulag. Ibinagsak niya ang kanyang tungkod at ginawang tila nangangapa sa hangin. Lena, yung kumitandigang limbang medibigyan mo. Anong nangyari? Nasaan ka? Sigaw niya. Ang pagkataranta sa kanyang boses ay totoo. Ngunit dahil sa ibang dahilan, naramdaman ni Lena ang pag-upo mula sa pagkakatumba. Okay lang ako, Angelo. Nadulas lang. Huwag kang mag-alala. Nakahinga ng maluwag si Angelo. Muntik na. Isang maling galaw lang at ang lahat ay mabubunyag. Nang gabing iyon, habang nag-iisip siya sa kanyang kwarto, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Lena. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa tuwa na hindi pa niya nakikita kailanman. Angelo! Angelo! Hindi ka maniniwala, sabi nito. Hingal na hingal sa pananabik. Hawak nito ang isang sobre. Anong nangyari? May tumawag mula sa ospital. May isang anonymous donor. Isang taong hindi nagpakilala. Sasagutin daw niya ang malaking bahagi ng gastos para sa operasyon ni Celia. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Napatanga si Angelo. Hindi siya makapagsalita. Iniisip niya na siya ang gagawa niyon. Bahagi iyon ng kanyang plano. Ang maging lihim na tagapagligtas. Ngunit ngayon, Angelo, ang pangarap ko, matutupad na. Lumapit si Lena at sa sobrang tuwa ay niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Nakatayo lang doon si Angelo, hindi gumagalaw, habang yakap-yakap siya ni Lena. Ang isip niya ay blangko. Hindi siya. Hindi siya ang donor. Kung ganoon, sino? Ang balita tungkol sa operasyon ni Celia ay parang isang pagsikat ng araw sa loob ng kanilang munting tahanan. Bawat sulok ay napuno ng pag-asa. Si Lena ay gumigising araw-araw na may ngiti sa kanyang mga labi, isang nangiti na matagal nang nawala. At ang ngiting iyon, madalas niyang ibinabahagi kay Angelo. Naging bahagi na ng kanyang araw-araw na gawain ang kumustahin ito. Dinadalhan niya ito ng kape sa umaga at sa gabi naman ay nagkukwentuhan sila sa labas ng kanilang mga kwarto habang nakatanaw sa mga bituin na hindi nito nakikita. Alam mo, Angelo, sabi ni Lena isang gabi habang nakaupo sila sa isang upuang yari sa kawayan. Simula nang dumating ka, parang gumaan ang lahat. Naramdaman ni Lena ang pagbaling ni Angelo sa kanyang direksyon. Bakit mo naman nasabi yan? Ewan ko. Siguro dahil may nakakausap ako na nakakaintindi. Alam mo yung pakiramdam na mag-alaga. Yung may isang taong umaasa sa'yo. Paliwanag niya. Kahit hindi ka nagsasalita, nararamdaman kong nakikinig ka. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo. Isang nangiti na nagpainit sa puso ni Lena sa paraang hindi niya maintindihan. Kilig. Iyon ang salita. Isang kilig na kasabay ng kaunting kirot dahil alam niyang hindi dapat. Paano siya magkakagusto sa isang taong nangangailangan ng tulong? Sa isang taong may sariling kadiliman? Isang hapon, niyaya niya itong maglakad sa parke. Iyon ang paborito nilang lugar. Doon sa kaliwa natin, Angelo, may mga batang nagpapalipad ng saranggola. Kwento niya. Kulay pula.
dilaw at asul. Sumasayaw sila sa hangin na parang mga makukulay na ibon. At sa kanan naman, dagdag niya, may isang matandang mag-asawa na magkahawak kamay habang naglalakad. Ang buhok nila, parehong puti na, pero ang mga ngiti nila, parang kahapon lang sila unang nagkita. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Naramdaman ni Lena ang pagbabago sa hangin, ang papalubog na araw. Angelo, tingnan mo. Ang ganda ng paglubog ng araw, sabi niya, bago niya napagtantong mali ang kanyang sinabi. Ay, sorry. Ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-sorry, Lena. Putol ni Angelo. Ang boses ay malumanay. Ituloy mo lang. Ilarawan mo sa akin. Pumikit si Lena at sinubukang hanapin ang mga tamang salita. Ang langit, parang isang malaking canvas. Ang kulay ay kahel na may halong kulay rosas at lila. Ang mga ulap ay parang mga piraso ng bulak na hinahaplos ng huling sinag ng araw. Tahimik, mapayapa. Parang isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may panibagong umaga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaharap sa kanya si Angelo. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi na kalungkutan, kundi isang malalim na paghanga. Pakiramdam ni Lena ay tumagos ang tingin nito sa kanyang kaluluwa, na para bang nakikita siya nito, tunay na nakikita. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Lena ang kamay nito, hindi para alalayan, kundi dahil gusto niya. Ang balat nito ay maggaspang ngunit mainit, at ang paghawak nito, pabalik ay marahan ngunit puno ng kahulugan. Naglakad sila pauwi na magkahawak kamay. Isang bagong damdamin ang umusbong sa puso ni Lena. Isang halo ng kaba at saya. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Tita Lorna. May dala itong isang basong tubig para kay Angelo, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Lena. Nang makapasok na si Angelo sa kanyang kwarto, marahang hinawakan ni Tita Lorna ang braso ng pamangkin. Lena anak, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Masaya akong nakikita kang masaya. Pero ano po tita? Mag-ingat ka, Lena. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay parang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang kaligayahan. Bago pa man makasagot si Lena, umalis na si Tita Lorna, iniwan siyang nag-iisip. Samantala, sa isang mamahaling kondominium sa kabilang panig ng syudad, si Katrina Alfonso ay galit na nakatitig sa kanyang cellphone. Anong ibig mong sabihin na hindi mo siya mahanap? Sigaw niya sa kausap niyang private investigator. Isang bulag na lalaki lang yon. Gaano kahirap hanapin ang isang bulag? Ma'am, pasensya na po. Parang naglaho siyang parang bula pagkatapos ng insidente sa La Perla. Walang credit card transactions, walang anuman. Paliwanag ng investigador. Hanapin mo siya, utos ni Katrina, nanginginig sa galit. Gusto kong malaman kung saang basura siya nagtatago. At kapag nahanap mo siya, gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Ibinaba niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa malambot na kama. Hindi siya makapapayag na matapos ang lahat ng ganoon. Ang kahihiyang idinulot sa kanya ni Angelo de Villa. Babayaran niya ito. Sisirain niya ang buhay nito, tulad ng pagsira nito sa kanyang reputasyon. Makalipas ang isang linggo, muling tumunog ang telepono ni Katrina. Ma'am, nahanap na po namin siya, sabi ng investigador. Medyo magugulat po kayo sa lokasyon niya. At mayroon po akong ipapadalang litrato. Ilang segundo lang, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Binuksan niya ito. Ito ay isang litrato. Isang malinaw na litrato. Nakatayo si Angelo de Villa sa isang maruming eskinita. Walang tungkod, walang madilim na salamin. At ang kanyang mga mata, ang kanyang perpektong mga mata, ay nakatingin ng diretso sa kamera. Nabitawan ni Katrina ang kanyang cellphone. Isang ngisi, isang demonyong nangisi, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi.
Sinungaling ka, bulong niya sa hangin. Nagsinungaling ka sa aming lahat. At ngayon, hawak na niya ang alas. Ang kamay ni Lena, mainit at malambot. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Angelo habang nakahiga siya sa kadiliman ng kanyang silid, matagal nang gising bago pa man sumikat ang araw. Ang alaala ng paghawak nito sa kanyang kamay sa parke ay isang apoy na nagpapainit sa kanya. Ngunit kasabay nito ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang budhi. Para kay Lena, isa siyang taong walang magawa, isang biktima ng isang malagim na aksidente. Ngunit ang totoo, ang pagiging bulag ay isang papel na kanyang ginagampanan, isang perpektong pagkukunwari. Bawat pagkatisod, bawat pag-aalinlangan sa paghakbang, bawat pag-asa sa tulong ng iba ay isang kalkuladong galaw. Ang papel ng isang bulag ay hindi lamang isang panakip, ito ay isang sandata. Sa mundong ito, walang sino man ang nag-iingat sa isang taong walang paningin. Walang sino man ang tumitingin sa kanya bilang isang banta. At iyon mismo ang kailangan niya para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Isang aksidente sa konstruksyon na alam niyang isang pagpatay na isinagawa ng mga taong pinagkakatiwalaan nito, ang pamilya Alfonso. Ngunit si Lena Reyes, hindi siya kasama sa plano. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang malambing na boses na naglalarawan ng paglubog ng araw, ang kanyang simpleng pag-aalala. Ang mga ito ay mga di inaasahang salik na gumugulo sa kanyang misyon. Nahuhulog siya para sa kanya at sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mabigat ang kanyang kasinungalingan. Hating gabi na, tiniyak niyang tulog na ang lahat sa bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat galaw ay sanay at walang ingay. Hindi niya kailangan ng tungkod. Kabisado niya ang bawat sulok ng maliit na bahay. Lumabas siya sa likurang pinto at naglakad sa mga eskinita na tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Ito ang kabilang mukha ng kanyang buhay. Ang mundo kung saan hindi siya si Angelo na kaawa-awa, kundi si Angelo de Villa na naghahanap ng hustisya. Sa isang madilim at maruming eskinita, isang figura ang naghihintay sa kanya sa anino. Si Marco, isang dating security consultant ng kanyang ama at ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. May nakuha na ako, sabi ni Marco. Ang boses ay mahina. Inabot nito ang isang brown na sobre. Mga kopya ng kahina-hinalang money transfer mula sa kumpanya ng mga Alfonso patungo sa isang offshore account. Isang linggo bago ang aksidente ng tatay mo. Ang account, nakapangalan sa foreman na namatay din daw sa insidente. Habang tinitingnan ni Angelo ang mga dokumento sa ilalim ng isang mahinang ilaw ng poste, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na, ang unang matibay na ebidensya. Salamat, Marco. Mag-ingat ka. Ikaw ang mag-ingat, Angelo, sagot ni Marco. Ang mga mata ay nag-aalala. May nagmamanman sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, may pakiramdam akong may sumusunod sa akin pagkatapos nating magkita. Bago pa man makasagot si Angelo, isang mabilis na kislap ng liwanag ang sumilaw mula sa dulo ng eskinita. Isang flash ng kamera. Sa isang iglap, nawala ang pagpapanggap. Ang kanyang mga mata, na laging nakatutok sa kawalan o nakatago sa likod ng madilim na salamin, ay biglang tumalas at nag-apoy sa galit. Tumingin siya ng diretso sa direksyon ng liwanag. Nakita niya ang isang anino na mabilis na tumakbo palayo. Sumpain! Bulong niya. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Huli na. Para habulin ito, nakita siya. Ang kanyang pinakatatagong lihim ay nasa panganib na. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay ng mga Reyes. Ang isip ay puno ng pangamba. Hindi para sa kanyang misyon, kundi para kay Lena. Paano kung malaman niya?
Paano kung ang litratong iyon ay makarating kay Katrina? Alam niya kung gaano kadesperada ang babaeng iyon. Nang makabalik siya sa kanyang silid, nahiga siyang muli sa kama, ngunit ang kanyang katawan ay tensyonado. Ang katahimikan ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon parang isang hawla. Mula sa kabilang dingding, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Lena. Isang simpleng tunog, ngunit para itong isang martilyo na pumukpok sa kanyang dibdib. Papalapit na siya sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit bawat hakbang ay naglalayo sa kanya mula sa nag-iisang babae na nagparamdam sa kanya na gusto niyang mabuhay ng totoo muli. Ang dula ng kadiliman ay malapit nang bumagsak ang kurtina at natatakot siyang sa pagbagsak nito. Hindi lang ang kanyang mga kaaway ang mawawasak, kundi pati na rin ang puso ni Lena at ang sarili niya. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Lena. Ang bahay ay puno ng mga tawa at pag-asa. Si Celia ay masigla. Sabik na nagbibilang ng mga araw para sa kanyang operasyon, at si Angelo, siya ang naging sentro ng munting mundo ni Lena. Ang kanilang mga gabi ng kwentuhan ay humaba at ang kanilang mga paglalakad ay naging mas madalas. Ang paghawak ng kamay na nagsimula sa parke ay naging isang natural na kilos sa tuwing sila'y magkasama. Sa bawat paglalarawan niya ng mundo sa mga mata nito, nararamdaman niyang mas lalo siyang napapalapit dito. Hindi na niya ito nakikita bilang isang pasyente o isang taong nangangailangan ng tulong, kundi bilang isang kaibigan, isang kakampi, isang taong nagparamdam sa kanya na siya ay espesyal. Ang babala ni Tita Lorna ay unti-unti niyang isinasantabi. Itinuturing itong isang labis na pag-aalala lamang. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay, isang bagay na napakabihira sa kanilang simpleng lugar. Bumaba mula rito ang isang babaeng tila hindi nabibilang sa eskinita na yon. Ang kanyang damit ay elegante, ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa, at ang kanyang mukha ay pamilyar. Isang mukha na madalas makita sa mga society magazine. Si Katrina Alfonso. Naglakad ito papunta sa kanilang pintuan na para bang pagmamay-ari niya ang lupaing kanyang tinatapakan. Si Tita Lorna ang unang sumalubong dito. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo, ma'am? Tanong ni Tita Lorna. Hindi sumagot si Katrina. Sa halip, ang mga mata nito ay nilibot ang kabuuan ng kanilang munting sala na may halong pandidiri. Nang dumapo ang tingin nito kay Lena, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. So dito pala sa basurahang ito, siya nagtatago. Sabi ni Katrina, ang boses ay matinis at puno ng pang-aalipusta. At ikaw siguro ang bago niyang laruan, ang tagapag-alaga. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang pisngi. Sino po sila? At kung si Angelo po ang hinahanap ninyo, wala siya rito ngayon. Alam ko, sagot ni Katrina, lumapit ito ng isang hakbang. Gusto kong makausap ang mga mabubuting Samaritano na kumukup-kup sa isang sinungaling. Umalis na kayo kung wala kayong magandang sasabihin, matatag na sabi ni Tita Lorna, humarang sa pagitan ni Katrina at Lena. Tumawa si Katrina, isang tawang walang kagalakan. Akala nyo siguro anghel ang inaalagaan ninyo? Ano? Isang kaawa-awang bulag na nangangailangan ng awa ninyo? Kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone mula sa kanyang bag. Gusto kong ipakita sa inyo kung sino talaga ang taong pinatuloy ninyo sa pamamahay ninyo. Iniharap niya ang screen ng telepono kay Lena. Nabitawan ni Lena ang hawak niyang basahan. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nasa larawan si Angelo, nakatayo sa isang madilim na eskinita, walang tungkod, walang madilim na salamin, at ang kanyang mga mata, hindi iyon ang mga matang laging nakatitig sa kawalan.
Hindi iyon ang mga matang tinutulungan niyang makakita. Iyon ay mga matang nakakakita, mga matang matalas, nakatutok ng diretso sa kamera, at puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita kailanman, galit at determinasyon. Ano? Ano to? Hirap na tanong ni Lena. Ang boses ay nanginginig. Photoshop to. Hindi ito totoo. Hindi totoo. Muling tumawa si Katrina. Oh, mahal. Iyan ang pinakatotoong Angelo de Villa na makikita mo. Isang manloloko. Isang taong gagawin ang lahat para sa kanyang paghihiganti. At kayong dalawa? Kayo ang perpektong panakip butas. Sino ba naman ang maghihinala sa isang kahabag-habag na bulag, di ba? Naramdaman ni Lena ang kamay ng kanyang tita Lorna sa kanyang balikat. Ngunit parang wala na siyang maramdaman. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Bawat alaala, ang pag-aalalay sa kanya, ang paglalarawan niya ng paglubog ng araw, ang paghawak ng kanilang mga kamay, lahat ay nabahira ng lason ng kasinungalingan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang babala ng kanyang tiyahin. Mag-ingat ka, Lena. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Tanungin niyo siya, sabi ni Katrina, habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanyang kotse. Ibinaba niya ang bintana at tumingin kay Lena na may ngiti ng tagumpay. Tanungin mo siya kung bakit siya nagpapanggap. At tanungin mo siya kung ano ang pakiramdam na maging isang tanga. Umalis ang kotse, nag-iwan ng alikabok at isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang si Lena, tulala. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Si Tita Lorna ay niyakap siya. Ngunit ang init ng yakap ay hindi sapat para pawiin ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Angelo, dala-dala ang kanyang tungkod. Maingat na humahakbang, ang ulo ay bahagyang nakatagilid na tila pinakikinggan ng paligid. Lena, Tita Lorna, may problema ba? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay parang isang insulto sa pandinig ni Lena. Parang ang tahimik ninyo. Pinunasan ni Lena ang kanyang mga luha. Humarap siya sa lalaking pinagkatiwalaan niya, sa lalaking minahal niya. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig, ay may bigat ng isang pusong nawasak. Angelo, sabi niya, habang itinataas ang kanyang sariling telepono kung saan ipinasa ni Katrina ang litrato. Maari mo bang tingnan ito para sa akin? Ang tanong ni Lena ay bumaon sa puso ni Angelo na parang isang patalim. Hawak nito ang telepono, isang munting rektanggulo ng liwanag na naglalaman ng katotohanang wawasak sa kanilang lahat. Sa isang iglap, alam niyang tapos na ang dula. Ang katawan ni Angelo, na laging bahagyang hukot sa pag-aalinlangan, ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga balikat ay umurong, at ang kanyang ulo, na laging nakatagilid na tila nakikinig sa isang mundong hindi niya nakikita, ay dahan-dahang itinaas. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila, ang kanyang mga mata, malinaw, matalas, at hindi na nagtatago, ay direktang tumitig kay Lena. Ang pagbabago ay biglaan at ganap. Para itong isang maskara na biglang hinubad. Inilalantad ang isang estranghero sa loob ng katawan ng lalaking inakala ni Lena na kilala niya. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Lena na mabilis na napalitan ng isang malalim na sakit. Angelo? Bulong ni Tita Lorna mula sa gilid. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Binitiwan ni Angelo ang tungkod. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa semento. Ang tunog ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan. Isang tunog ng pagtatapos. Lena? Sinimulan niya ang kanyang tunay na boses. Hindi na malumanay at nag-aalinlangan, kundi matatag at puno ng bigat. Ay lumabas. Wag. Putol ni Lena. Ang boses ay basag, ngunit may biglaang lakas.
Umatras siya ng isang hakbang na para bang natatakot na mahawakan. Huwag kang magsalita. Sagutin mo lang ako. Lahat ba? Lahat ba kasinungalingan? Ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang paglalarawan ko sa iyo ng paglubog ng araw, ang pag-aalala ko sa iyo, ang paghawak mo sa kamay ko. Ginamit mo ako, Angelo. Ginamit mo ang awa ko. Ginamit mo ang kahirapan namin para magtago. Lumapit si Angelo, ngunit muling umatras si Lena. Lena, pakinggan mo ako. Please. Pakiusap niya. Ang kanyang desperasyon ay hindi na maitago. Ang pagpapanggap ko, may dahilan. Para ito sa hustisya ng pagkamatay ng tatay ko. Pinatay siya ng mga Alfonso. Ito lang ang tanging paraan para makalapit ako sa katotohanan nang hindi nila nalalaman. Hustisya! Halos isigaw ni Lena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anong kinalaman namin dito? Anong kinalaman ng kapatid ko dito? Ginawa mong entablado ang pamamahayay namin. At ang pagiging bulag, ang kondisyon na pinagdudusahan ng kapatid ko, ginawa mong isang kasuotan. Ang huling pangungusap ay tumama kay Angelo ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Ngayon niya lang lubusang naunawaan ang bigat ng kanyang panlilinlang. Hindi lang niya sinira ang tiwala ni Lena. Nilapastangan niya ang mismong pag-asa na kanilang pinanghahawakan. Pero ang nararamdaman ko para sa iyo, Lena, iyon ang totoo. Sabi niya, ang boses ay halos magmakaawa. Sa lahat ng kasinungalingan, ikaw lang ang totoo. Maniwala ka sa akin. Tumawa si Lena, isang tawang mapait at walang buhay. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang taong hindi ko naman pala talaga kilala? Ang Angelo na minahal ko, hindi pala siya totoo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Angelo ang sobrang naglalaman ng perang para sa operasyon ni Celia. Ang perang nagbigay sa kanila ng liwanag at pag-asa. Inabot niya ito kay Lena. Para ito kay Celia, sabi niya ng mahina. Totoo to, Lena. Ito ang patunay na hindi niya natapos ang sasabihin niya. Mabilis na kinuha ni Lena ang sobre at ibinato ito pabalik sa kanya, sa dibdib niya. Ang pera ay kumalat sa sahig, mga piraso ng papel na sumisimbolo sa isang nasirang pangako. Bayad ba yan? Tanong ni Lena, nanginginig sa galit at sakit. Bayad sa pagiging tanga ko? Sa paggamit mo sa amin? Hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi namin kailangan ng perang galing sa isang sinungaling. Si Tita Lorna ay lumapit at niyakap ang nanginginig na pamangkin. Tumingin siya kay Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Umalis ka na, iho. Tama na. Tumingin si Angelo sa dalawang babae at pagkatapos ay sa perang nakakalat sa sahig. Nanalo siya sa kanyang misyon na makahanap ng ebidensya. Ngunit sa proseso, nawala sa kanya ang lahat ng tunay na mahalaga. Ang paghihiganti ay nag-iwan sa kanya ng isang malamig at basag na pakiramdam. Tinalikuran siya ni Lena. Ang kanyang likod ay isang pader na hindi na niya kayang tibagin. Umalis ka na. Ulit nito, hindi na nakatingin sa kanya. Please, umalis ka na. Bawat salita ay isang pagtataboy na tumatagos sa kanyang puso. Walang nang natitirang masasabi. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat piraso ng pera. Ang bawat galaw ay mabigat at puno ng pagsisisi. Nang tumayo siyang muli, ang bahay na naging kanyang kanlungan ay naging isang lugar ng paghuhusga. Naglakad siya palabas ng pinto at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hinarap niya ang mundo gamit ang kanyang sariling mga mata. Ngunit hindi pa siya kailanman naging ganito kabulag sa sakit at pag-iisa. Ang bahay ng mga Reyes na dati puno ng pag-asa ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang halakhak ni Celia ay napalitan ng mga nagtatakang tanong at ang mga ngiti ni Lena
ay nalunod sa mga luhang pilit niyang itinatago sa gabi. Ang liwanag na dala ng pangako ng operasyon ay biglang namatay. At ang dilim na iniwan nito ay mas madilim pa kaysa dati. Ate Lena, tanong ni Celia isang umaga, habang kinakapa ang kamay ng kanyang kapatid. Bakit pumalungkot ka? Nasaan si Kuya Angelo? Hindi na ba siya babalik? Bawat tanong ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Lena. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang kanilang bayani ay isa palang nagpapanggap, na ang kabaitan nito ay isang kasangkapan lamang? May pinuntahan lang siya. Bunso, sagot ni Lena. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Magiging okay din tayo. Ngunit sa kanyang sarili, nararamdaman niya ang kahihiyan at pagsisisi. Hinayaan niyang makapasok ang isang estranghero sa kanilang buhay, sa kanilang mga puso. Ipinahamak niya ang kanyang pamilya dahil sa naging bulag siya, hindi sa mata, kundi sa pagtitiwala. Sa isang sulok ng kanilang sala, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, naroon ang pera na iniwan ni Angelo. Isang makapal na bugkos ng salapi na kayang baguhin ang kanilang buhay. Ngunit para kina Lena at Tita Lorna, ang perang iyon ay marumi. Hindi natin yan gagalawin, Lena, matigas na sabi ni Tita Lorna isang gabi, habang nakatingin sa pera na may pagkasuklam. Hindi natin ipapagamot si Celia sa perang galing sa panloloko. May dangal pa tayo. Sumang-ayon si Lena. Ang pagtanggap sa perang yon ay parang pag-amin na may presyo ang kanilang pagtitiwala, na nabibili ang kanilang kapatawaran. Kaya naman, ang pera ay nanatili roon, isang paalala ng isang masakit na pagtataksil, habang ang araw ng operasyon ni Celia ay papalapit ng walang kasiguraduhan. Sa kabilang dako ng lungsod, bumalik si Angelo De Villa sa kanyang tunay na mundo. Isang malawak at malamig na condominium unit na tanaw ang buong syudad. Napapalibutan siya ng karangyaan, ngunit ang pakiramdam niya ay mas bilanggo pa siya kaysa noong nasa maliit na silid siya sa bahay ng mga Reyes. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kalungkutan. Nasa harapan niya ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilya Alfonso, ang ebidensyang matagal niyang hinanap. Ngunit habang tinititigan niya ito, walang tagumpay siyang naramdaman. Tanging ang mga salita ni Lena ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kondisyon na pinagdudusahan ng kapatid ko, ginawa mong isang kasuotan. Noon niya napagtanto ang kabuuan ng kanyang kasalanan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang nakasakit ng insulto ito. Ang pagpapanggap niya ay isang sampal sa tunay na paghihirap ng mga taong tulad ni Celia. Ang hustisya para sa kanyang ama ay nagdulot ng inhustisya sa mga taong walang kasalanan, na wala sa kanya ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kanyang sariling kadiliman. Samantala, si Katrina Alfonso ay hindi natutulog ng mahimbing. Ang larawan ng mga matang nakakakita ni Angelo, na tumitig ng diretso sa kamera ng kanyang private investigator, ay isang multo na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Hindi na ito isang kaawa-awang bulag na nais niyang pagtawanan. Isa na itong malinaw na banta. Alam niyang may plano si Angelo. Isang planong sisira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi siya papayag na mangyari iyon. Mula sa kanyang opisina, nagawa sa salamin, na may tanawin ng imperyo na binuo ng kanyang ama, kinuha ni Katrina ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Isang numero na para lamang sa mga problemang kailangang mawalan ng walang bakas. May problema ako, sabi niya sa malamig at walang emosyong boses sa taong nasa kabilang linya. Ang pangalan niya ay Angelo De Villa. Alam mo na ang gagawin. May sinabi ang nasa kabilang linya, ngunit pinutol ito ni Katrina. Wala akong pakialam kung paano. Utos niya, ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng bakal habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Gusto ko lang na matapos na ito,
Patahimikin niyo siya habang buhay. Ang araw ng nakatakdang operasyon ni Celia ay dumating na parang isang tahimik na panunuya. Para kay Lena, ang araw na ito, na dati simbolo ng pinakamalaking pag-asa, ay naging isang masakit na paalala ng kanilang kabiguan. Walang perang pambayad sa ospital. Walang Angelo na maghahatid sa kanila. Ang tanging mayroon sila ay ang kanilang sarili at ang bigat ng isang nasirang pangarap. Ate, aalis na po ba tayo? Tanong ni Celia. Mula sa kanyang silid, ang boses ay puno ng pananabik. Nakabihis na ito sa kanyang paboritong damit. Mahigpit na hawak ang isang maliit na manika. Makikita na po ba kita mamaya, ate? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lena. Lumuhod siya sa harap ng kapatid, pilit nang ngumingiti habang pinipigilan ang sariling mga luha. Bunso, hindi muna tayo matutuloy ngayon. May kaunting problema lang, pero pangako, hahanap si ate ng paraan. Ang pagkadismaya sa mukha ni Celia, kahit hindi niya ito nakikita, ay naramdaman ni Lena ng buong buo. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid, at sa katahimikan ng silid na yon, gumawa siya ng isang desisyon. Isinantabi niya ang kanyang pride, ang kanyang sakit, ang kanyang galit. Ang tanging mahalaga ay ang kinabukasan ni Celia. Samantala, sa kanyang kondominium, si Angelo ay hindi mapakali. Alam niyang ngayon ang araw ng operasyon. Ang imahe ni Celia na umaasang makakita at ni Lena na walang magawa ay gumugulo sa kanyang isipan. Ang kanyang paghihiganti ay tila walang kabuluhan kung ang kapalit nito ay ang pagdurusa ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Marco, kailangan kong malaman ang sitwasyon sa ospital. Alamin mo kung nandoon sina Lena at Celia. Ilang minuto lang ang lumipas. Tumawag pabalik si Marco. Wala sila dito, Angelo. Kinumpirma ko sa front desk. Hindi sila nag-check-in. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Angelo. Ang kanyang pride at ang pride ni Lena ang pumipigil sa kinabukasan ni Celia. Hindi na niya ito kayang tiisin. Mabilis siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Ihanda mo ang lahat ng dokumento, ang ebidensya laban sa mga Alfonso. Ipapadala ko ito sa iyo ngayon. Tiyakin mong makakarating ito sa NBI at sa media sa loob ng 1 oras. Pagkatapos, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Mayroon siyang isang huling bagay na kailangang gawin. Hindi para sa kanyang paghihiganti, kundi para sa kanyang pagtubos. Sa bahay ng mga Reyes, matapos ang mahabang pag-iisip, kinuha ni Lena ang pera na iniwan ni Angelo. Mabigat sa kanyang kalooban, ngunit mas matimbang ang pangangailangan ng kanyang kapatid. Habang naghahanda silang umalis, isang itim na van ang biglang huminto sa kanilang tapat. 2 malalaking lalaki ang mabilis na bumaba. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga kilos ay profesional at nakakatakot. Lena Reyes? Tanong ng isa. Hindi ito isang tanong kundi isang kumpirmasyon. Bago pa man makasagot si Lena, mabilis silang kumilos. Hinawakan siya ng isa sa braso habang ang isa naman ay tinakpan ng bibig ni Tita Lorna. Ang sigaw ni Celia ay naputol nang mabilis siyang binuhat ng isa sa mga lalaki. Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo, sabi ng lalaki na may hawak kay Lena. Ang boses nito ay malamig at walang awa. Utos ni Katrina Alfonso. Walang nagawa si Lena kundi sumunod. Ang takot para sa kanyang pamilya ay mas matindi kaysa sa takot para sa kanyang sarili. Itinulak sila papasok sa van at mabilis itong humarurot palayo. Nag-iwan ng katahimikan sa eskinita na saksi sa isang panibagong bangungot. Ilang minuto lamang ang nakalipas, dumating ang kotse ni Angelo sa lugar. Ang nakita niya ay isang bukas na pinto
at isang bahay na walang tao. Isang pakiramdam ng matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Sa sahig, malapit sa pintuan, may isang bagay na kumikinang. Ang maliit na manika ni Celia. Dinampot niya ito. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Hindi ito pagnanakaw, ito ay pagdukot. Alam niyang si Katrina ang may gawa nito. Ito na ang huling desperadong hakbang ng isang taong malapit nang bumagsak. Mabilis na tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Angelo De Villa. Sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Ang boses ni Katrina, puno ng lason at tagumpay. Naghahanap ka ba ng isang bagay? O dapat kong sabihin, isang tao? Nasaan sila, Katrina? Sigaw ni Angelo. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay naninikip sa galit. Kung gusto mo silang makitang buhay ulit, sabi ni Katrina, pumunta ka sa luma at abandonadong La Perla construction site. Mag-isa ka. At dalhin mo ang lahat ng ebidensyang hawak mo. Isang maling galaw, Angelo, at ang pangarap ng bulag na bata na makakita ay mananatiling isang pangarap. Habang buhay, ibinaba ang tawag. Nakatayo si Angelo sa gitna ng walang laman na bahay, hawak ang manika ni Celia. Ang kanyang paghihiganti ay naging isang karera laban sa oras. Ngunit ngayon, hindi na hustisya ang kanyang ipinaglalaban. Buhay na ang nakataya. Ang abandonadong La Perla construction site ay isang monumento ng kasakiman at kasinungalingan, ang mismong lugar kung saan pinatay ang ama ni Angelo. Ngayon, ito ang magiging entablado para sa huling akto ng kanyang mapait na dula. Dumating si Angelo na mag-isa, gaya ng utos, dala ang isang briefcase na naglalaman di umano ng lahat ng ebidensya. Ngunit bago siya pumunta, gumawa siya ng isang tawag kay Marco. Tawagan mo ang pulis. Ibigay mo ang lokasyon. Huwag kayong magpakita hanggat hindi ko sinasabi. Sa gitna ng kalansay ng isang hindi natapos na gusali, nakatayo si Katrina, napapaligiran ng kanyang mga tauhan. Sa isang sulok, nakatali sa isang upuan, sina Lena at Tita Lorna, habang si Celia ay umiiyak sa kandungan ng kanyang tiyahin. Ibinigay mo na ang gusto mo, Katrina. Pakawalan mo na sila. Sabi ni Angelo, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Tumawa si Katrina. Simple lang, Angelo. Ibigay mo sa akin ang briefcase at palalayain ko ang pamilyang ito. Pagkatapos, ikaw at ang lahat ng sikreto mo ay mananatili dito magpakailanman. Inilapag ni Angelo ang briefcase sa sahig at sinipa ito papunta sa direksyon ni Katrina. Habang pinupulot ito ng isa sa mga tauhan nito, ang atensyon ng lahat ay panandaliang naalis sa kanya. Iyon lang ang pagkakataong kailangan niya. Sa isang kisap mata, ang Angelo na kilala nila bilang isang nag-aalanganing bulag ay nawala. Pinalitan ito ng isang lalaking at dito nagtatapos ang kwento ni na Angelo at Lena. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pagsama sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso. At sina Angelo, Lena, at ang munting si Celia ay naging mga tunay na tinig sa aking isipan. Humihiling na marinig ang kanilang salaysay. Sa pamamagitan ng kanilang mga pinagdaanan, ninais kong ibahagi na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad, at muling magmahal. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay isang sinag na kayang tumagos kahit sa pinakakapal na ulap ng pagdududa, at ang tunay na paningin ay hindi nagmumula sa mga mata, kundi sa puso. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang iyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa iyong puso?
Ang iyong mga saloobin ang magbibigay ng huling kulay sa canvas na ito at lubos kong ikagagalak na mabasa ang mga iyon. Teresa Stories.